Magandang gabi muli sa ating mga kasambahay. Kayo pa rin po ay nanonood ng My OFW Story. Makakasama natin dito sa loob ng ating studio live si Mr. Orly Ballesteros, ang Chief Operating Officer ng Xlink Corporation. So welcome tonight, Mr. Orly Ballesteros. Welcome po, Commissioner Will. Okay, ang mga Ballesteros parang mga Pangasinan yan di ba? Opo, Pangasinan siya, Cagayan po. So, Yeah, so you are a Pangasinense and an Ilocano. Ilocano po. Okay. Actually, mga kasambahay, napakarami sa ating mga overseas Filipino workers na mga Ilocano, di ba? Tama po yan. You are also still an overseas Filipino workers or an ex-OFW? Actually, hindi naman po, pero we promote Xlink sa ibang bansa. So, we attend and promote. So, parang gano'n na rin po, OFW, dahil pinopromote natin yung ating kumpanya sa ibang bansa para pumasok yung mga ibang association na mag-events dito sa ating bansa. Okay. Mga kasama si Mr. Orly Ballesteros, ang advocate, hindi po siya, sabi ko, hindi siya isang overseas Filipino worker, pero ang advocacy po niya ay para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. So, can you explain to our audience, Mr. Orly, ano ho ba yung advocacy mo, Xlink Corporation? What does it do? Gumagawa po kami ng mga events na may social impact sa ating lipunan. Gaya ng, ang isa sa mga advokasya namin ay ang pagpaparami ng mga negosyante o entrepreneur sa ating bansa. At na sa aming pong pag-aaral, tuwing Disyembre, dumadagsa ang ating mga kababayang OFW at dala-dala nila yung mga ipon nila, pinaghirapan nilang pera at nauuwi lang sa wala o ginagastos nila halos mayorya noon. Kaya naisip namin, magawa tayo ng event kung saan pwede tayong magbigay ng alternatibong paggagastos ng OFW. Hindi siya paggagastos actually investment kung saan pwede nilang palaguin ang kanilang pinaghirapang pera at sa malayo, yun na yung kanilang maging career path pagkatapos nilang magtrabaho sa kanilang pangingibang bansa. Alam mo, it's good to hear that, Orly, yung plano mo how to, kumbaga, i-link mo. No? Kasi, alam mo, 6 years akong administrator ng OWA. Yun ang napansin ko na magtrabaho ng 2 taon ang isang overseas Filipino. Pagdating dito, dala-dala niyang buo yung kanyang sweldo. Pero, dadalhin na lang sa mall, dadalhin sa kung saan-saan. No? Afterwards, kinabukasan, paggising niya, wala na siyang pera. So, magpipilitan na naman siyang mangibang bansa at maghirap na naman magtrabaho. So, pwede mo ipaliwanag itong Xlink? You manage, you organize an event where you provide an opportunities for the overseas Filipino workers. Opportunities for what? Where to invest, or what business it will start, or whatever. Bali po ang pinoprovide namin, una, edukasyon, libreng edukasyon sa pagninegosyo. 3 skills, financial literacy, marketing literacy, at business planning at entrepreneurial literacy. Bukod doon sa event na ginagawa po namin yung pang-11 taon na po, Commissioner, 11th Megabalik Bayan OFW Expo, meron kaming mga franchising companies na lihitimo. Kasi normally, OFW ka, gusto mo talaga magnegosyo, may pagnanasa ka para na mamirmihan na rito sa bansa natin. Pero maling informasyon na kukuha mo, maling kumpanya yung napapasukan mo, naloloko ka, nawawala yung pera mo. So ang ginawa namin, ito mga lihitimong kumpanya, nandun sila habang binibigyan sila ng libreng edukasyon at pwede nilang makausap yung mga taong iyon. At bukod doon, meron din po kami awarding. Ina-awardan namin yung mga OFW Successful Businessman. So meron na tayo dyan na maraming pag-aaring 7-Eleven, may malalaking restaurant, mga pwedeng gawing modelo ng ating mga kababayan na pag ayaw nila magtrabaho sa ibang bansa, gusto na nila talagang dito na pumirmi sa ating bayan, pwede silang tumalon bilang entrepreneur from OFW to entrepreneur. So, yun po yung ino-offer ng event na ginagawa namin. Itong ino-organize mong event where you link, ito yung ililink mo yung mga overseas Filipino workers na merong money, they do not know what to do with their money, and then i-group mo din yung mga businessmen, mga franchise holders, gano'n. But may binanggit ka napakaganda yung which alam ko kinakailangan talaga, Orly, education, It's just that hindi yung i-educate mo muna sila o iti-train mo muna sila
so that they will come out with a better decision where to invest their money, what to do with their money. And can you explain to us, paano ba itong pagbibigay ng edukasyon? Is it in the form by training program, in the form of classes, at saka may bayad ba o wala? Libre po yung training program. At bukod doon, ang mga speaker natin, yung mga successful businessman mismo, kumbaga, ando na may pruweba na sila na successful sila at iniimbitahan natin sila para i-share yung kanilang karanasan at pagkatapos ng seminar, pwede nila kausapin yung mga successful businessman na yon at talaga bang ganito kung mga ibang mga bagay na hindi pa sa kanila klaro. Pero ang esensya po ng pagtuturo ng seminar para maging bahagi ng DNA nila yung pagninegosyo. Yung iba kasi sa pag-aaral po namin, nasa OFW ang mga katangian ng pagiging isang successful entrepreneur kasi nandun yung sakripisyo. Na ang isang entrepreneur talaga kailangan magsakripisyo or walang nagsusunog ng kilay yan para pagiging successful yung business. Andun yung rejection tolerance. Sa ibang bansa, mataas yung rejection tolerance ng isang OFW dahil wala silang tatakbuang ibang kababayan nila, sila mismo. So, yun yung mga elemento na meron silang katangian na pag kinonvert nila yon, dinala nila sa pagninegosyo, tiyak po malaki ang porsyento ayon sa pag-aaral na magiging successful businessman sila. You do this event, you organize this event, OFW Summit o OFW Expo, how do you call it? Yung buong event po is 11th Megabalikbayan OFW Expo sa SMX Convention Center sa December 18 to 20 po. At doon sa loob ng, kasi expo po siya, andun yung mga companies na nagpo-promote para maging partner mga OFWs. At sa loob po noon, may OFW SMA Business Summit. Inibitahan din natin yung Ka-Entrep, isa silang micro association, micro and small and medium enterprise association. Magbibigay din silang seminar. Inibitahan din natin yung isang si Engineer Nelson, yung UFS, United Filipino Seafarers. Sila naman ay tuturuan natin para paano yung financial literacy, financial growth education. Okay. So, itong OFW Expo, kailan gaganapin to? December 18, 19, and 20. Tama po. 3 days, no? Opo. Sa MNX. SMX po. SMX. Yes. That is in MOA. Tama po, sa Okay. Pasay City po. May entrance fee ba? May entrance fee pong 20 pesos. Bagamat sa online, kapag narehistro kayo sa website, libre kayo makakapasok. Kasi ang gusto namin, tinatrack din namin yung growth ng iba. Like, meron po kaming mga binibigay na raffle prizes na franchising packages. Bagamat so far, sad stories pa yung naano namin kasi gaya ng isang senator na kausap ko, hindi ko na po ini-name, nagbibigay din sila ng OFW entrepreneurial packages. Minomonitor nila yung growth ng nangyayari. Halimbawa, sari-sari store, isang buwan kung ginagastos ng OFW, hindi siya bumibili ng mga products. Yung sari-sari package na yun, hindi niya binibenta, ginagamit niya yung produkto. Ganun din po yung nangyari sa franchising package namin na food. Yung iba, kinain na lang nila yung pagkain na sana pinaikot nila, nirolyo nila. So, naisip namin, continuous pa rin yung education, ng talagang edukasyon na magsasabi, magpapabago ng mindset ng mga kababayan natin, lalo na yung interesado talaga, passionate sa pagninegosyo. So sa December 18, 19, and 20, mga kasambayan po, yun yung tinatawag nilang OFW Expo, na kung saan, dyan po sa loob ng SMX, andoon po yung mga restaurant, business, franchising, tapos may training component, may educational, gano'n. Ngayon, ang katanungan of course, ang imbitado dyan, mga overseas Filipino workers. Okay? At they will pay 20 pesos, no? As an entrance, no? Ngayon, kasi kadalasan, ang mga OFWs, no, they come home on December, pero meron pa rin silang existing contract. So after the holidays, they go back to their work, no? So ang kadalasan, yung mga, it's either members of their family, the wife, or brothers, sisters, or any member of the family, pwede ba din sumama yung mga yan? Actually, ang target po talaga namin, yung OFW and OFW families, yun yung primary target. At ang secondary target natin, yung mga
professionals na gusto talaga magnegosyo. Bagamat ang diin natin yung OFW. Kasi ang talaga objective po talaga ng event natin, magparami ng mga negosyante para i-curve yung unemployment rate. At sa pag-aaral natin, yung family talaga ng mga OFW, malaking porsyento, nagiging broken family. Mataas ang social cost sa ating lipunan. Pero kung magninegosyo yung mga OFW na yon, mamimirmi sila rito, mabubuo ang pamilya nila. At dahil doon, hindi lang mabubuo ang pamilya nila, ang multiplier effect po ng pagninegosyo, times 3. Sa isang simulang negosyo, 3 empleyado ang kailangan mo i-hire. Ngayon, kung halimbawa darating sila doon, may magustuhan silang any form of business at kulang ang kapital nila, meron din kaya silang mararatnan na parang ikang loan window na Tama po. i-offer doon? Magandang ano po yan, tanong, Commissioner. Marami po tayong bangko doon. Ando ng AUB, China Bank, Security Bank, at iba-iba po pong bangko na talagang meron silang programa para magbigay ng pondo sa mga OFW natin. At yun nga inaasahan natin, ando na lahat ng kailangan nila, edukasyon, finance, tapos available opportunities na tinatawag natin mga sunshine products and services. Kasi po kanina na nung simula ng segment yun, nasabi nyo, ano yung mga mainit na produkto o business na pwedeng pasukan, nandun na po yung 3 elemento na yon. At kailangan na lang yung interest at passion ng mga OFW natin na pasukin itong pagninegosyo. Okay, so ngayon may maraming nanonood sa atin, ano, kasi worldwide ito, no? Halimbawa, may mga nanonood sa atin ngayon na nabuo na, no? Buo na yung kanilang desisyon. Pupunta sila sa SMX, no? December 18, 19, or 20. Can you more or less give us a bird's eye view na pagdating nila doon, ano ba ang nakalatag sa kanila? Saan ba sila unang pupunta? Mag-i-inquire po muna po sila kung saan sila pwedeng magpaturo o diretso na sila doon sa mga windows na may mga franchising, windows na may mga restaurant, windows na mayroong agricultural business or aquaculture business, mga gano'n, no? So, can you give them an idea, the flow, no? When they go there, pay their entrance fee, pagpasok nila, ang unang-una nilang pupuntahan. Pagpasok nyo po, may dalawa kayong option. Either na, sabi nga ni Commissioner Will, kausapin nyo na yung mga business opportunity companies na nandun na naghihintay para sa inyo, o kasi dire-diretso po yung seminar, buong araw yon, hindi naman alam ko naman kung ano lang yung interesado kayong pakinggan at matutunan, pwede nyo pong dumiretso kayo doon. So yung dalawang yun ang depende po sa inyo. So ano yung mga products na makikita doon? Food, franchising, dealership, beauty, health and wellness products. Meron din tayong mga transportation. Kinagagala ko nga banggitin na yung pinakamurang sasakyan na nabasa ko na galing sa India ay pumasok po sa event ang Tata Motors. So, pang negosyong transportasyon, pwede nyo simulan doon. Bukod doon, andun po yung government rin natin, agencies, Pag-ibig at PhilHealth para malaman nyo kung ano po yung mga benepisyo nyo pwedeng gawin. At meron sila mga program na sa pagninegosyo ng OFW at kaya andun sila para magamit nyo po yung benepisyo nyo at ino-offer nila yung programs nila about that. And yung mga seminars natin, lahat po ng successful businessman, franchising companies, yung mga heads nila, yun po ang magto-talk doon. So, makakapakinig kayo. At yung iba doon, karamihan OFW ay successful. So, marami kayong mapupulot sa kanilang aral. Mga kasama, si Mr. Orly Ballesteros po ay veterano na nag-organize itong mga event para sa mga overseas Filipino workers and their family, no, na bibigyan ng opportunities. Pero ang katanungan natin magkano naman kaya ang pinakamaliit o pinakamalaking pwedeng kapital? Sasagutin po yan sa pagbabalik ng My OFW Story. Welcome back po mga kasambahay sa My OFW Story. At kasama pa rin po natin sa ating studio si Mr. Orly Ballesteros, ang Chief Operating Officer ng X-Link Corporation, na siya po ang nag-organize ng annual event, no? Tinatawag po nating OFW Expo. Gaganapin po dyan sa SMX, December 18, 19, and 20. Ngayon, mga kasambay, katanungan po natin kanina, pwede ba tayong bigyan ni Mr. Orly Ballesteros ng baseline, no? Pinakamaliit na kapital
para sa isang negosyo o pinakamalaking kapital na kinakailangan para din sa malaking negosyo, Mr. Orly? Opo. Sa mga maliit na negosyo, meron po tayong 5,000, 10,000 available na pwede nyo pagsimulan at ito yung mga food packages po. Ngayon, ang tanging nyo na pong gawin, mag-inquire po kayo dun sa mga business opportunity companies na nag-o-offer doon. Ang maganda lang po doon, yung isang dapat yung malaman, ito ba yung pasok na negosyo para sa akin? O pangalawa, meron ba akong entrepreneurial character? So pwede po kayo mag-inquire sa dalawang companies na naroon. Yung Ka-Entrep po, meron silang exam, test, analytical exam kung fit ba kayo maging entrepreneur. Meron din po doon yung Center for Small Entrepreneurs na kasali. Meron din silang ganung exam, parang analytical quiz. Tapos makukuha niyo yung sagot. Then kung makuha niyo na sinasabing ready na kayo magnegosyo, nasa inyo yung elemento ng pagiging entrepreneur, pwede na kayong pumunta sa mga, 10,000 yung pinakamaliit na package. At meron din pong malalaking package. Siyempre, yung isa nag-range sa million yon. Pero ang isang sa karanasan ko po, nakita ko karamihan sa mga OFW mabilis maging successful sa food business. Okay, so kung maaalala nyo, meron, yung awardee namin ngayon si TNJ Catering, meron siyang 100 empleyado na. Yes, Awardee rin namin si McKenny, food din siya, OFW din siya. Si Tamayo, Steve Tamayos Catering, food din siya, catering. So marami pong ganun na OFW, ang galing nilang, yung iba naman po nagpapatakbo ng mga restaurant na hindi branded, pero sa kanila, pero napalago nila. So yun po yung magandang pasukin ng OFW, yung food, ang primary nyo pwedeng pasukin kasi easy access. Yeah, but may maganda ka nabanggit, Orly, na kailangan may assessment muna, no? And it is very wonderful na hindi lang yung basta may pera ka, may gusto mong magnegosyo, pwede ka nang pumasok kahit saan, no? At the end of the day, wala ka palang alam, no? O kaya wala kang hilig. But itong dalawang grupo na nagbibigay ng, sabi mo, assessment, no? Have you ever experienced, napanood mo ba kung paano, para magkaroon ng idea ang ating mga kasambahay na nanonood, how do they submit themselves to this kind of assessment? Actually, ako rin po nag-undergo noon. Tingnan ko rin kung meron din ako noon. So, madali lang, mga questionnaires lang po siya. Para ka lang nag-a-apply sa isang kumpanya, binigyan ka ng exam ng isang HR, yung HR department nila, malalaman kung qualified ka ba o hindi. Pero hindi naman ibig sabihin yun na bumagsak ka, hindi ka na pwedeng magnegosyo kasi nga attitude pa rin naman. Pero pwede mo ma-develop yung mga kakulangan mo. Yun ang maganda. Sabi nga, may kasabihan tayo, if you fail to plan, you plan to fail. So dapat talaga plano muna para maging successful. Hindi pwedeng talon ng talon sa mga bagay-bagay. Pinag-iisipan yan. Una sa lahat, pinaghirapan nyo pa yung pera nyo. So dapat talaga malalim na pag-iisip. Pero huwag kayo magtagal, yung analysis paralysis. Yun yung exam na magbibigay sa inyo kung pwede na kayong tumalon agad sa pagnenegosyo. Nabanggit mo, Orly, na this is an annual event, no? And every December, okay? Only once yan. Pag sinabi mo kasi annual, isang beses lang sa isang taon, di ba? Opo yung event. Pero bukod po doon, meron mga series kami ng event na may mga libreng seminar na yung OFW pwedeng umattend. Yung meron kaming sa July, Philippine Business Entrepreneurs Expo. Dahil po sa lahat ng event na in-organize namin, nakalaki palagi doon, palakasin ang entrepreneurship at pagnenegosyo sa ating bansa dahil naniniwala kami pag dumami ang negosyante, lalakas ang ating ekonomiya at mababawasan ang OFW. Kasi yun po ang gusto namin dahil ang social cost, ang gusto namin i-curb. Yung social cost ng pagkawalay, pagkawasak ng pamilya na pinakamahalagang elemento ng lipunang Pilipino. Okay, kasi the reason I asked this, no? Kasi kung annual lang, pero sabi mo kasi every year din, during the event, nag-award kayo ng mga successful, successful entrepreneur OFWs. na na-assert ninyo, that comes under your organization, no? So how do you select or how do you monitor itong kung sino itong mga like last time guest ko rito si Mr. Torres, no? Opo. Torres and T&J, no? Sila Apo. mag-asawa, no? Javier and Torres ata, Sila no? po yung award din namin this country. Yeah, and they come from Santa Maria, Bulacan. But with Mr. Torres kasi dahil graduate siya ng hotel and restaurant, and then he worked, may 15 years experience siya sa isang luxury liner, no? Na sa restaurant. Kaya may background na siya, no? But how do you monitor
if this is just an annual event at sinasabi mo may mga succeeding event na parang yan ay parang post-monitoring nyo na yan, no? How do you select your awardees? Bali awardees po natin, yung awarding name po nung awarding natin is OBRA ang tawag natin. Ika-6 na taon na po ngayon. Ang ibig sabihin po ng OBRA is Outstanding OFW Balikbayan Reputation Award. Isa po siyang recognition, hindi kagaya ng ibang award na may mga naglalaban-laban. Ang nais objective po ng award is i-recognize yung mga successful na OFWs. Kasi ang paniwala namin, kung meron kang paggagayahan, madali kang maging successful. Mahirap yung walang paggagayahan eh. Yeah, correct. Wala kang minomodeling, ina-idolize. So ito yung mga idol or heroes ng kapwa nila OFW na puro sad stories yung nababasa natin, majority. Pero hindi, marami po rin tayong success story na pwede yung paghanguan ng lakas at determinasyon para kayo rin maging successful. So, for the whole year, minomonitor namin at naghahanap kami ng mga OFW kasi may mga linkages po tayo sa mga ibang associations na OFW rin, like OFW Family Circle, yan, sa Siemens, yung UFS and other associations. So we asked them, tsaka yung Ka-Intrep is also an association, CSE an association, sino ba sa inyo yung mga naging successful na? At meron po kaming 6 na kategorya doon eh. Yung entrepreneurship, meron po kami yung family builder kasi nga, yung nakapag-aral, napagtapos yung mga anak sa pag-OFW sa pangingibang bansa niya. Tapos meron din po kami yung character and ethics, yung na-awardan sa ibang bansa kasi karadalasan po sinusoli yung mga pera na dapat tinago na ng Pilipino pero tapos na-awardan sila, na-recognize sila ng company. Of course, yung mga vlogger na OFW na pinaglalaban yung mga karapatan sa iba-ibang panig ng mundo na kung saan nandun na yung mga OFW natin. So, yun po, nire-research namin, tapos nire-recognize namin sila. So, not necessarily a competition, but just an additional recognition that thank you very much for being a model for your other OFW family. Yeah, but that as far as looking for a successful OFW that went into business under your yung pag-organize mo, but do you also monitor, let's say, halimbawa, no, scenario tayo, no? Sa December 18, 1920, this year, no, pupunta sila, nagpunta. And then, in-assess siya. So, ang kanyang talent agriculture, no? And then, pupunta siya ngayon doon sa magbibigay sa kanya ng business at merong kapital siya. Pag nasimulan na niya yung business niya, halimbawa, minomonitor nyo ba? Dahil tinitignan nyo kasi yung successful eh. But if you monitor, halimbawa, middle of the year, medyo palugi na yan. But there is an opportunity na bumangon yan. So, that would be a good, that would be a good effort on your part, no? Bali po, since na kami yung sa events na nag-organize at meron tayong mga partner association, gaya ng banggit ko kanina, nililink namin sila sa Ka-Intrep at CSE, yung Center for Small Entrepreneur. Yung dalawang yon, talagang may programa sila at minomonitor na yung member nila. Kasi bilang negosyante po, kailangan sumali ka sa mga chambers, sumali ka sa mga association na kagaya mo rin para magpalitan kayo ng karanasan. At yung Ka-Intrep at CSE, dalawang mayamang asosasyon sa karanasan dahil lahat ng mga nandun, negosyanteng OFW, small and medium enterprises. So doon namin sila nire-refer at pinupush namin sila doon. Dahil yun yung expertise nila. So kami ang expertise namin, paggawa ng event, kulumpunin lahat ng mga asosasyon sapagkat kung isang asosasyon, minsan po alam nyo, nag-aaway-aaway sila eh. So kami, neutral ground, kami mag-organize sa kanila at yun, nakalink sila. Yung mga gustong magnegosyo, maraming nagtatanong sa akin, binabato po namin sa Ka-Intrep at CSE na partners ng event. So your group, X-Link Corporation, after the event, you do follow up, no? Yes. Whether they are, medyo nalulugi o kaya nagiging successful, ano? Ang katanungan ngayon tinatanong kasi, no, interesado sila doon sa, may announcement na ba kayo dito? Gumawa na ba kayo ng press con o kailan ba kayo nag-press con? Nung nakaraan pong 2 weeks ago ang press con namin, ginanap sa Ortigas. At yun, naka-announce naman po siya sa iba't ibang guys sa UNTV at iba-ibang media outlets. So marami pong promotion. Bukod doon,
nakalubog po yung promotion namin sa iba-ibang mga grupo na mga OFWs at seaman. Again, sa pag-aaral namin, mas ini-encourage nga po namin yung mga seamans natin, sir, guys. Yes. Yung in-interview nyo. Dahil sa pag-aaral, mas malaki ang capacity ng mga seaman na maging successful sa sea-base versus sa land-base. Hindi ko alam kung bakit. Ang naisip ko na lang, sa edukasyon mismo, mas educated yung mga seamans natin. So that's why we encourage the seaman na, yun nga, dahil 6 months lang yung kanilang period, di ba? Tapos pagbalik nila rito, 6 months, bakante na naman sila. So, i-google nyo yung pera nyo sa pagnenegosyo at palaguin nyo para hindi nyo na kailangan iwanan pa yung mga pamilya nyo. Yes, but tama ka, no? Medyo yun din experience ko, mga seafarers kasi more or less capable sila, no? Kasi number one, talagang 4 na taon po binunuyan sa eskwelahan. Tapos marami silang mga pinagdaan ng mga training, pinagdaan ng mga testing and so forth, ano? At saka it's a continuing talagang education at training nila. But kaya lang compared to the land-based, Orly, kukonti ang kukonti mga seafarers, no? So ang bilang parang naging ama Tama ng mga overseas Filipino workers, ayoko mag-discriminate. Kasi ang pagkakaalam ko talaga, ang mga land-based ang talagang nangangailangan ng tulong ng katulad ng grupo nyo, no? So Lahat naman po, we welcome them. I believe Ay, you stand have, ko na po. I am impressed about your advocacy, and I believe, I recognize your talent. Can you develop a program specifically for the land-based? Kasi ang impression ko, alam mo kung ano yung problema, no? Kasi sabi mo, alam mo kung ano yung katangian ng mga seafarers, no? Apo. But I would also assume that you know the problems of the land-based workers. So can you develop a program specifically? Kasi ang mga land-based, vulnerable sila eh. Tama po. Kasi yung mga land-based, karamihan sa mga land-based, household helper, skilled worker, at mga drivers, helpers, na kulang, with due respect, we have to admit, kulang yung preparasyon nila both in education and training. And that is where they really need your help. Okay. Salamat po, Commissioner, sa puna nyo. Tama yun. Bagamat parang ganun yung slant, no? Meron tayong speaker na nabalita yun eh. From maid to maid, naging bilyonaryo. Tapos siya ngayon yung organizer ng Asia CEO Awards. Klaro yun. From maid, M-A-I-D. Yes. Maid, no? Kasi ang household po, houseworker, maid po yan, no? Opo. Commonly known as. Ngayon naman, from maid to maid. M-A-D-E. Yes. Okay, good. So, na-meet ko siya nung 2 weeks ago. Siya yung keynote speaker natin. Hindi ko lang pumano, I forgot the name, but I meet her sa Tower Club sa Makati. I was so impressed. So, siya land-based siya. And ngayon, consultant siya, headhunting yung business niya. So, tapos siya pa yung nag-award ng Asia CEO. Nasa same na objective para makilala yung mga CEOs ng ating bansa, ng mga ibang CEOs ng ibang mundo. Because kilala naman tayo sa management skills. So, yung mga land-based po sa pag-aaral namin, gaya po na mag-isa yung programa, meron po kami mga franchising na ibinigay sa kanila. At diretso pa rin yun, continuous pa rin yun. Kailangan pa rin talaga ng edukasyon. Kaya nga po, imbis sabi nyo, or isang taon lang ba yan, every December lang ba yan, meron kami mga every March, July, and August, and December, mga seminars para sa mga OFW natin na free, na pwede lang puntahan. Bagamat ang pinaka-highlight yung December. Orly, yung kinikwento mo, parang nakilala ko na rin yan, no? Isa siyang from maid to maid, no? Isa siyang maid katulong, and then through pagtsatsaga, through talent, ngayon milyonaryo na siya, no? Tama po. Pero meron din ako kakilala na domestic helper, pinamanahan, ngayon Sa Hong Kong milyonaryo yan. na, no? Tama po. Magbabalik po kami pagtapos ng aming komersya. Babalik po ang My OFW Story at kasama pa rin po natin sa loob ng ating studio si Mr. Orly Ballesteros po. Siya ang Chief Operating Officer ng X-Link Corporation na siya po ang nag-organize ng annual event na tinatawag po nating OFW Expo na kung saan po ay lahat po ng opportunities ay makikita ng hindi lang ng isang overseas Filipino workers but pati po kasama ang kanilang pamilya. No? Ito po ay gaganapin sa December 18, 19 and 20, ngayong taon po,
dyan sa may SMX, no? Sa malapit po sa MOA, no? So Orly, balikan po natin yung kasi marami akong na nakikilala, nababasa na mga domestic helper karamihan, no, sa itong huli nga sa Australia, sa Israel, na alam mo kasi natural sa Pilipino yung yung mahusay magtrabaho, mahusay mag-alaga. Pag namatay na po yung ward nila, okay, ipinamamana yung kayamanan ng kanilang inaalaga, no? Itong pinakahuli nga sa Quezon, no? Tapos meron pa sa Hong Kong din po Hong yan. Kong, wala ba kayo kasi alam mo, with due respect again mga kasambahay, alam niyo po pag may ganitong tao po na wala naman pong kakayahan i-manage ang kanyang pera at bigla pong makatanggap ng windfall, no? Milyon-milyon. Marami tayong nakikita dyan, no? Can you not also develop a program that will cater to these people para kasi maalala mo, Orly, di ba? Maraming mga tumatama sa loto, di ba? Pagka windfall, they have a difficult time managing their money. Afterwards, babalik din silang mahirap. I suggest po una sa mga magkakaroon ng windfall, yung biglaang yaman. Kasi talagang kahit sino, kahit hindi lang OFW, pag nagkaroon ng windfall, pag wala kang financial literacy, madaling mawala yung pera. So meron tayong association na grupo na ganyan. Ang tinatawag doon, Registered Financial Planner. You connect with them, contact them, and they can act as your advisor. Like meron pa tayong kaibigan niya na magtuturo rin po doon si Alvin Tabanyag at saka si Dave. Mga RFP, Registered Financial Planner, sila po yung pwedeng mag-guide sa inyo so kung paano i-manage yung pera. Pero kung gusto nyo, ayaw nyo yung advice nila, you can take their courses. Again, that's RFP, Registered Financial Planner. Ino-offer yan kahit kanino. Maliit lang naman yung tuition fee para maalagaan nyo yung pera nyo. Kasi ang edukasyon ang sasagot sa lahat ng mga suliran ninyo. The more you know how to act correctly. And this group that will, how do you call that? RFP po, Registered Financial Planner. Registered Financial Planner. Opo. Yung grupong yan, they would be available during the December 18, 19, Yes, 20. opo. Yung mga That's good. ilang members nila. Hindi lang po yung, pero yung members nila. So, meron din silang booth doon where yung mga windfall recipient would come there and approach them tapos magpaturo kung how to manage their pera. Tama po. Dahil ang objective ng grupong yon, hindi natuturo sa eskwelahan daw yung financial literacy. Walang ganun eh. So pag nagkaroon ng pera, yung poverty of the mind, yung instant gratification, yun yung mga kalaban natin eh. Hindi naman siya masama pero pag nasobrahan, mawawala agad yung pinaghirapan mo. So andun yung grupong yon, yung ilang miyembro, si Alvin Tabanyag at saka si Dave, mga RFP, mga Registered Financial Planner, they will give a talk. At the same time, sila rin po ay pwede niyong lapitan at humingi ng advice at kung gusto niyo mag-enroll sa kanilang mga seminar na binibigay. Pwede nyo rin bang ituro sa mga Pilipino na tulad ng mga OFWs na domestic helper, namatay yung inaalagaan niya, pinamanahan siya ng napakalaping pera. Siyempre, pag uwi dito sa Pilipinas, ang daming kamag-anak di ba? Tama po. Makikibalat yung mga kamag-anak. Pwede nyo bang turuan kung how to diplomatically refuse? Kasi alam mo ang Pilipino kasi basta nagkaroon ng maraming pera, una-una niya siyempre bagay di ba? Pagkatayo ng bahay, bili ng sasakyan, Shopping. lahat, no? Kung ano-ano. And then pangalawa na peste talaga yung balato, no? Tama. So, would there be some kind of parang advice na pwede rin nilang maasahan dyan sa OFW Expo? Yun po, doon sa financial literacy, actually pati yung pamilya, ini-encourage natin na dumalo at makinig. Kasi yun nga yung narinig natin sa mga ibang OFW. Alam ko, commissioner, mas marami kayo nakausap. Pero yung sabik na sabik siya dumating, nakwento sa akin recently, tapos biglang nabili mo na, yun agad ang bungad sa kanya. Sabi niya, napakasakit, parang ang tagal kong nawala, 10 taon, tapos ang unang bungad sa akin, hindi kamusta ka na, maligaya ako nakita ka, kundi nabili mo na ba yung pinabibili ko? So, ganun yung nangyari. So, sabi ko, kailangan talaga ng financial literacy, maging part ng DNA ng Pilipino yung ating yung financial literacy at entrepreneurial. Bagamat
wala naman po tayong ano, no? Yung Chinese way na nakikita natin, yung Filipino-Chinese natin, talagang bata pa lang tinuturuan ng magnegosyo at pahalagahan ng pera. Yung pwede nyo bang ituro, I don't know if this is a culture, no? But ang experience ko rin kasi, Orly, unang taon na magtrabaho ang isang Pilipino overseas, no? Yung sweldo niyang ipapadala, pampagawa ng bahay, di ba? Hindi ba pwedeng baguhin yung ganung klaseng attitude na yung una mong sweldo sana, unang taon mo, pangalawang taon mo, instead na paggawa ka agad ng bahay, di ba pwedeng gamitin mo muna pag-invest, baka sakaling lumago di ba? Tama po. Sa tingin ko po, kasi papasok na yung ASEAN integration at bahagi po ako ng ilang grupo na dinidiscuss yan na part ng government. Malamang, mas maraming mga tao na Pilipino ang dito na lamang magtatrabaho sapagkat yung sasahurin nyo po sa ibang bansa ay same na rin yung halaga na sasahurin nyo sa Pilipinas. Dahil sa ASEAN integration, sa 12 bansang yon, equal, may parity sa sahod. Kaya nga yung mga friends ko sa hotel, kinuha na nila yung offer nila sa ibang bansa. Dahil next year, sa hotel industry, yung sinasahod ng isang manager sa Pilipinas, yun na rin ang sahod ng nasasahurin niya sa ibang bansa. So wala nang reason para lumipad pa sa ibang bansa. So nagkakaroon na ng equality. So at bukod doon, lahat po ng buong mundo ay nakatingin sa Asia at kasama tayo. Sa totoo nga lang po, tayo ang number 1 sa Southeast Asia at nagpapautang na tayo sa IMF. So yung mga ganong indicator, sabi nga mas masarap magnegosyo at mas masarap dito na lang sa Pilipinas hanapin ang ating kapalaran. Orly, you've been involved in organizing an event that would provide business opportunities for OFWs and their families, investment opportunities for their... kasi ang dami kong nakakausap, even up to now, I've been out of the OWA for quite some time, but people still come to me at sinasabi ko kasi mga may problema, sabi ko, babalik pa ba kayo? Sabi nila, opo, kasi wala pong trabaho dito. Hindi ba pwedeng i-substitute yung kawalan ng trabaho? Kasi kaya ka nagtatrabaho to find an income di ba? Para magkaroon ka ng pera. Para yung pambili ka ng pagkain, di ba? Ganun lang kasimple. But ang kultura kasi ng Pilipino, para makapaghanap buhay ka o kaya magkaroon ka ng income, trabaho Di ba pwedeng palitan yung attitude na yan na meron ding pera sa negosyo? Kung malalaman lang ng kung malilink lang natin yung mga nagtatanong, sir, so pwede nyo i-link sa amin. Meron tayong isang negosyante sa Ateneo malapit sa Kalayaan, Katipunan. Ang kanyang negosyo ay cake lang. At wala siyang tindahan, wala siyang pwesto, sa Facebook lang. Pero marunong siyang gamitin yung social media. Ang kinikita niya sa isang araw ay 20,000 at ang kliyente lang niya ay sa Katipunan. At cake lang. At walang pwesto. So mga ganong karanasan, pag naririnig mo yun, kasi iba na rin po ngayon yung mga kabataan. Pero yung mga, siyempre, gayet po natin, ang tawag sa ating dalawa ay digital, kasi may digital natives tayo, hindi, digital immigrants. Kumbaga, andyan yung technology, wala tayong choice kundi gamitin. Samantalang sila, at is po yung mga bata. No? So yung mga digital immigrants na kagaya natin, kung matututunan lang natin na gamitin ang social media, sa totoo lang po, mas marami po, 96% ay SME at that's around 44,000 companies in the Philippines. Puro SME. So, pwede kayong maging bahagi nun at makikonnect lang po kayo sa mga local chambers nyo at mga entrepreneurial association. Matututo po kayo. Kahit na wala po kayong kapital pwede kayong magnegosyo. Alam mo, Orly, ang UNTP po, ang coverage po namin, hindi lang worldwide, but especially dito sa Philippines, nationwide na kami. And my experience as OWA administrator before, every December po, nagdatatingan ng mga kababayan natin para magbakasyon, but they go home to their provinces. And so, I am anticipating that December 18, 19, and 20, baka kanya-kanyang nasa probinsya na sila. So, ang makakapunta lang sa SMX, doon sa OFW Expo, ay yung mga andito sa Metro Manila. Are you thinking of, let's say, bago sila bumalik ng January, Of course, baka magpa-flight out yan, mga first week of January. Can they come to your company for, even before they leave sana,
at least maturuan mo sila o mabigyan mo sila ng advice o ma-counsel mo sila. Kasi annual yan di ba? Sana merong, you do follow-up, di ba? You do monitoring. But aside from this annual OFW Expo, can they come to your office for let's say, a one-to-one advice or whatever? Bali, bagamat wala sa amin yung expertise na yun, nasa ka-entrep, nakatabi lang ng opisina namin. So, pwede sila pumunta sa opisina para ibigay namin sila sa ka-entrep. Dahil yung ka-entrep po, at yung CSA, marami silang mga chapters hanggang probinsya po. Actually, sa event, sa event, December 20, mga tiga-naga ng mga agricultural entrepreneur pupunta sa Mega Balikbayan OFW Expo para lang mag-seminar. Para maibenta nila yung product nila. So kung gusto nyo, kung agriculture ang strength nyo, andun yung mga negosyanteng magsasaka natin. At makakausap nyo na tiga-naga, Metro Naga. So yun po, pwede kayo pumunta sa office namin. Diyan lang po kami sa Kapitolyo, Pasig. At para na maibato namin kayo sa saktong mga institusyon na expertise ay baguhin ang inyong mindset at pataasin ang inyong knowledge at skill set sa pagnenegosyo. The reason I asked this, Orly, because it's a pity, no? Ngayon, napanood nila tayo, no? Ngayong gabi, napanood nila tayo. At interesado silang sumali dyan, no? Kaya lang nga, nasa probinsya din sila, no? The whole of the holiday, siyempre, very inconvenient na babalik pa sila. Can you not also, this is just this idea, no? Kahit na, can you not do it also in Metro, you do it in Metro Manila, di ba? Pwede ba din sa Visayas, somewhere a big city in Visayas, or somewhere a big city in Mindanao, no? Na kahit na hindi ho simultaneous, every other, siguro during the 2 weeks holidays, pwede yung, ano yun, para yung mga nasa Visayas, they can participate. Yung mga nasa Mindanao, they can participate, di ba? Magandang tanong po, Commissioner Will. Meron po kami sa Davao next year. Kasama yung Davao sa event at kausap namin dun yung Department of Tourism ng Davao para mag-event dahil sabi nga yung Davao, marami raw silang mga OFW. Baka pwede nyo dalihin yung event doon. At since may linkage naman po kami sa SMX, so we'll be having an event po sa Davao next year. So abangan nyo na lang po yun. Ngayon, sa Visayas po, siguro po that's 2016 naman po. Okay, naku, no? Marami pong interesado dyan sa paradigm shift, no, mga sambaya. Yung po mga gusto magtanong po sa amin, hindi ko na po mababasa ang inyong mga katanungan. But anyway, at least natutuwa po ako kayo dahil sa bisita po natin si Orly Ballesteros po, siya pong may idea ng paradigm shift, no? Kasambay, hindi po tayo lagi umaasa na walang trabaho sa Pilipinas, walang trabaho. Ang hanap po natin ay hanap buhay po. Hindi lang po pwedeng maghanap buhay dahil sa trabaho kung hindi po sa negosyo, no? So we can ask Mr. Orly Ballesteros yung last advice mo sa ating parting words, no? Sa ating mga audience. Bali po, una po, iniimbitahan ko po kayo sa December 18, 19, 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City sa 11th Mega Balikbayan OFW Expo. Punta po kayo. At ang parting words ko yung kay Peter Drucker po. The best way to create your future is to create it. So yun, kailangan tayo yung mag-create. Hindi rin, sabi nga ng Commissioner, yung OWA, they can only do us so much dahil limitado din naman yung resources. Pero tayo mismo ang magbabago ng ating tadhana. At huwag natin una, edukasyon at yung ating passion para baguhin yung kabuhayan ng pamilya. Dahil mahal natin sila. At nasa kamay po natin, hindi sa kamay na huwag natin iasa. At ito po yung mga platform na provide. Program nyo po ito. Huwag niyong papakawalan. Well said. Maraming pong salamat sa ating naging sino gabi, si Mr. Orly Ballesteros, siya po ang Chief Operating Officer ng Eastlink Company. Ang advocacy po nila ay ang paradigm shift, no, ng ating attitude ng mga overseas naghahanap po ng trabaho. Kayo po maghanap buhay kayo sa pamamagitan po ng negosyo. No? And of course, gusto kong pasalamatan sila Kuya Dayrason at Brother Eric Soriano na nagbigay daan sa ganitong napapanahong programa para sa ating mga overseas workers and their families upang maiparating ating mga mayan ang mga ahensya ng gobyerno, lagayan ng ating mga tinaguriang mga bagong bayani. So, kami pasalamatan sina Nuts and Louie Gamboa. Sila po ang manufacturer ng Iris Beauty product na sabong kasi na po, yan ang nagamit po. Available in all leading department stores nationwide. And of course, the owner of Mayor Paint, no, Mr. Joe Kepa, Get Well Sold. At po sa gusto kong batiin, ang walang pagod, napakasipag po, tumutulong sa mga mahihirap, ang chairperson po, Dagdagan Council Leader, Lilia Esparago. Mga kasambay, hindi po masama ang mga lalo na kung para sa kapakanan ng ating mga mahal sabay. Mahirap ang magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa layok sa pamilya, wala kang madaling malalapitan sa gitna ng pagipitan. Kayong mga fake reporters,
mag-isip naman kayo. Kapwa Pilipino po ang niloloko ninyo at pinapahamak. At para naman sa ating mga overseas Filipino workers, magkalong po tayo sa mga lihitim ahensya ng PAN upang hindi tayo maisan. Ako po, Commissioner William Soriano, laging makasama dito sa My OFW Talk. Happy weekend. Thank you.